Magandang araw sa inyo mga kabayan. Assalamualaikum sa mga kapatid nating Muslim dyan. Bali ngayong araw pala, ipapakita ko sa inyo kung paano ba yung configuration ng intercom na to na Hikvision. Bali, IP intercom siya. So, ngayon, papakita ko sa inyo step by step kung paano siya i-configure. So, samahan nyo ako, mga katik. Bali, una pala natin gagawin. So, kailangan natin ng ito yung main monitor natin sa loob ng bahay. Tapos naman ito yung pang outdoor natin na intercom sa labas. Ito. Okay. So, kailangan lang natin dito mga katik ay dalawang kable para sa patch natin. At meron naman tayong ditong PoE para naman yan sa ating intercom. So, kailangan natin din ng isa pang kable para punta sa ating modem. So, ito yung patch. So, lalagyan lang natin dito sa uplink. Kasi makikita nyo, ito yung input to ng PoE. So, dito natin ilalagay sa uplink. Yung papunta sa modem. So, lagay ko lang mga katek. So, ipa-power up ko na. So, ito na nga, binakay ko na yung ating intercom. So, ayan. Pinower up ko na siya. So, ngayon, i-configure natin yung ating intercom. So, ganito lang na gagawin natin mga katik. Halimbawa, bago yan. Para ma-connect natin dito sa intercom sa labas. So, yung gagawin natin, punta tayo sa setting. Tapos, punta kayo sa ito yung tatlo na to. Tatlong sign na to. So, punta tayo sa configuration. Tapos, base naman ito na set upan ko na to ng password. So, yung nilagay ko lang ang password is admin 1, 2, 3, 4. So, ayun, yun lang ginagawa ko. Pagkatapos naman ito, nakikita nyo, punta kayo dito sa yan, sa may network. Pagkatapos, i-isipin nyo lang yan para mag-automatic siya makadetect. So, nabigay na siya ng IP sa 116. So, yung gagawin ko ngayon, babaguhin ko lang siya. So, gawin ko na lang siya 19 para maging static na. So, hindi na siya DHCP. Static na ako. Pagkasunod, yung sunod kong gagawin ay punta ka dito sa may symbol na to para sa labas. Intercom. Pagkatapos mo dyan, device management, nakikita nyo yung Mindor Station D-Series. Click nyo lang yan. Pagkatapos, so ngayon kasi bago pa nga ito, inactive pa yung intercom na to. So yung gagawin nyo lang, mga katek natin, i-click nyo lang to kasi activate nyo. So activated na po siya mga katek. Gawin nyo ulit, i-click nyo yung setting. Tapos, so alam nyo naman mga katek na yung range natin dito sa ating modem ay .1 base sa nakita doon sa una, sa network. So, yung gawin nyo lang dito, kung alam nyo naman na bakante yung IP na ilalagay nyo, so gawin nyo. Katulad yung gagawin ko ngayon, 192.168.1.17. Subukan ko muna yung 17. So, to make sure naman kabayan, kung talagang available yung IP address na to, so yung gagawin ko, punta lang ako dito sa aking laptop. So, type lang ako ng CMD para sa command prompt. Tapos, iping ko lang yung 192.168.1.17. So, dapat pag pining ko siya, so dapat pag pining ko yung 192.168.1.17, dapat wala yan. So unreachable. So, ibig sabihin lang niya mga katik, wala siyang bakante yung IP address na .17. So, yung gagawin ko naman ngayon mga katik, dahil wala siya, so itutuloy ko na. Ilalagay ko na yung IP address nito. So, yung gateway naman dapat parehas lang mga katik, 192.168.1.1. So, ayan, 192.168.1 na ako. Tapos, i-click ko lang.
okay na siya mga katek. So, nabago na. To make sure naman okay siya, back ulit ako. Tapos, punta ako ulit dito sa setting. Kasi kung kailangan nyo naman talaga na i-connect nyo sa mobile, so punta ulit kayo dito sa Connect Service. Click nyo lang to. Kasi enable nyo lang yung Connect Service. Tapos lagyan nyo na rin ang password. Sa akin naman, kadalasan ginalagay ko lang na password yan. admin1234. Yun, for testing, for sample lang naman. So, ayun, na-click ko na, ko na siya, enable ko na yung Connect Server. So, ayun. So, online na siya. Pwede mo na itong i-scanin sa Connect na application. So, gagana na yan sa mobile niyo. So, ngayon, tapos na ako dyan sa configuration. So, labas ulit ako. So, tingnan ko na yung camera kung gagana. So, gumana naman siya mga kadet. So, ayun, pag click naman yung okay. Yan, nasagot naman siya. Test door. Yan lang. Yung naririnig nyo pala na to, mga katek, yung tumutunog. Sorry. Yung kanina yung tumutunog. Ano pala yun? Yung tamper sa likod. Ito yung tamper. Kaya pag binuksan mo yan, kasi naka-normally close kasi ito eh. Pag binuksan mo yan, may alarm yan. Yun pala yung ito yung tamper na tamper sa device na to. So ayun, baka kasi magtaka kayo ba't tumutunog. So ano yun? Yung tamper switch dito pa kung sakaling bubuksan mag-alarm. So ganun lang mga katek pala. Sa base naman dito pala, ituturo ko na rin. Yung connection dito sa likod, makikita kayo. Ito lang yun, yung lock, tapos alarm in, RS485, tapos power. Kung wala naman kayong POA switch, pwede nyo lagyan ng 12 volts.